Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-22 kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Kahapon, nabanggit ni Pastor Joshua na nais ni David na ipatayo ang templo para sa Panginoon. Ang lugar ng Jerusalem ay may espesyal na ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Jerusalem ay kapayapaan. Ngunit sa isang banda ay tumutukoy din ito sa kasalanan ng tao. Ito ay isang lugar kung saan ang kaparusahan na mula sa Diyos ay dapat sanang mangyayari, ngunit naroon ang pagkilos ng Panginoon at ang templo ng Panginoon ay naroon. Tuwing tayo ay nasa templo ng Panginoon, kailangan nating magbigay papuri at pasasalamat sa Kanya. Kailangan din nating makita na tayo ay makasalanan at humingi ng tawad sa Kanya ng paulit-ulit, lalo na sa Kanyang presensya. Ngayon ay aking ibabahagi ang ika-22 kabanata ng Kronika. Sama-samang dumulog sa presensya ng Panginoon. Ito po ang punto ng kabanatang ito. Nang walang limitasyon, ating dalhin ang presensya ng Panginoon. Nabanggit po dito ang templo ng Panginoon kung saan maaaring maghandog ang mga Israelita. Sa nakaraang kapitulo, yun po ay tungkol sa parusahan ng Diyos para sa Jerusalem. Ngunit, kanyang pinatigil ang anghel na dapat sanang magdadala ng kaparusahan at siya nga'y tumigil. At doon nga ay gumawa si David ng sakripisyo para sa Panginoon. Kanyang natanggap ang presensya ng Panginoon. Kanyang dineklara na doon matatayo ang templo ng Panginoon. Doon siya gumawa ng altar para sa kanyang mga sakripisyo para sa Diyos. At sa chapter 22 nga ay nabanggit na ang paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Sa verse 2, iniutos ni David na magtipon ng lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Dito po ay nabanggit na nais ni David na magtayo ng templo at kanyang tinipon ang mga dayuhan. Inatasan niya ang mga tagatapyas. Sa verse 3, ay naghanda naman siya ng maraming bakal at mga bato, mga troso, mga tanso, saka sinabi sa verse 5, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan, dahil dito ihanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. Kaya naghanda si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Ang verse 5 ay makikita po nating konklusyon ng paghahandang ito ni David. Naghanda si David ng napakaraming kagamitan bago siya namatay. Si David ay walang pakialam kung magkano ang kanyang magagastos pagdating sa kanyang paghahanda. Sa paraan ng pagtatala ng paghahanda ni David, ito ay mukhang madali, ngunit sa totoo lamang ay hindi. Kinailangan niyang tipunin ang lahat ng mga dayuhan.
upang maging tagatapyas niya. At kinalaunan ay kinailangan niya din ang mga katutubong tao ng Israel upang maipatayo ang templo ng Panginoon. Nabanggit dito na kailangang tapyasin ang mga bato para sa templo. Naganda din siya ng mga bakal, ng mga tanso, paano niya nakuha ang lahat ng mga kagamitang ito. Sa chapter 18 ay nabanggit po ito, na ang mga kayamanang ito ay nakuha niya mula sa pakikipaglaban sa maraming mga bayan. Nabanggit din ang tungkol sa trosong cedar. Sa libro ng mga hari ay nabanggit din po ang tungkol dito sa trosong cedar, dahil ito ang ginamit ni Solomon para sa templo. Mula sa malayong lugar ay kailangang makuha ang mga cedar na ito. Kung tutuusin, kinailangan ni Solomon na bumili ng mga trosong cedar. Bawat kayamanang mayroon si Solomon para sa pagpapatayo ng templo ay inihanda ni David. At kanya itong ginawa ng may pagpupursigi. Hindi ito nagawa ng basta-basta lamang. Sa 4 na verses na ito ay mayroong 4 na beses, may salita na 4 na beses na nabanggit. Yun po ay ang kasaganaan. O sa Bibliyang binabasa po natin ay marami, napakarami. Sa bakal man, sa tanso, sa tabla at trosong cedar, nabanggit doon na napakarami. Napakaraming tabla at trosong cedar. Maraming bakal. Tanso na sobrang bigat. Makikita po natin dito ang kasaganaan pagdating o karamihan ng mga kagamitan para sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. Nang inihanda ni David ang mga bakal, alam niyang ito ay para sa mga pako na gagamitin sa mga pintuan. Makikita natin dito ang uri ng paghahanda na ginawa ni David para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Gayong ito ay magagawa pa sa panahon ni Solomon. Bata pa si Solomon, ngunit naghahanda na si David. Malinaw ang kanilang layunin. Iyon ay upang makapagtayo ng maganda at kahangahangang templo para kay Yahweh. Kailangan niya itong paghandaan. Mga kapatid, makikita po natin dito na si David ay hindi siya nabahala sa maaaring maging kabayaran ng lahat ng mga kagamitang kailangan niyang paghandaan. Kung ikaw si David, maaaring ang nais mo lamang ay paghandaan ang iyong bayan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, 2024, na ikaw ay nasa Hong Kong. Kung mayroon kang maraming kayamanan, ano ang iyong gagawin dito? Kung ikaw ay may pera, paano mo ito ginagastos? May mga pagkakataon na kapag mayroon tayong pera, ay mas gusto pa nating magkaroon ng mas marami pang pera. Ganun po tayo mag-isip pagdating sa pera.
Kung babalikan po natin ang sinaunang panahon, kung ikaw ay may ganitong karaming kayamanan, ano ngayong gagawin? Ang mga hari noon ay gagawa ng paraan upang paghandaan o kaya'y lalong itatag ang kanilang kaharian. Ngunit mapapansin natin dito na para kay David, sa dami ng kanyang kayamanan, ang nais niya ay ang gumawa ng napakagandang templo para sa Panginoon. Para sa kanya, nais niya itong gawin upang maranasan din ng mga susunod na henerasyon ang presensya ng Diyos. Kung matatandaan po natin, si David ay nadakip at ngayon nga'y naging hari na. At ang kanyang pagtatayo ng templo ng Diyos ay para sa kanyang ikaluluwalhati. Sa nakaraang chapter ay nabanggit ang paggawa ng census ni David. Siya ay nagkasala, ngunit siya ay iniligtas pa rin ng Panginoon. Kung kaya naman naroon din ang kanyang puso na paglingkuran ng Diyos at ibigay ang dapat sa kanya. Tanggap niyang ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Alam niyang ang lahat ng mayroon siya ay mula sa Diyos. Kung kaya sa kanyang buong buhay ang nais niya lamang ay ang gamitin ang lahat ng kanyang kayamanan at ang kanyang buhay upang dalhin ang presensya ng Panginoon. Kanyang tinanggap ang lahat ng kayamanan hindi lamang para sa kanyang sarili. Kung may alin tulad ko ito sa aking buhay, nung ako'y bata pa ay mahirap. Kung kaya nang ako'y nakatapos na mag-aral ay naghanap agad ako ng trabaho at ang nais ko lamang ay yumaman at magkaroon ng maayos na sahod. Kada buwan ay lagi akong nag-iisip sa kung magkano ang aking maiipon. Hanggang sa nagtagal ay nag-aral ako ng nag-aral para madagdagan ang aking mga credentials. Di tulad ni David, na si David ay nakatuon lamang sa presensya ng Panginoon at hindi nag-uubos oras sa pagdadagdag ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. Si David ay nakatuon sa Diyos. Kailangan nating matuto kay David. Kailangan nating matutunan na dalhin ang presensya ng Panginoon hindi para sa ating sarili kundi para sa Panginoon. Naranasan ni David ang pagliligtas ng Panginoon. Kung kaya alam niya na sa pamamagitan lamang ng kanyang paghahandog na maibababa niya ang presensya ng Panginoon. Ikalawang punto mula verse 5 hanggang 15. Ihanda ang susunod na henerasyon upang dalhin ang presensya ng Panginoon. So verse 5 to 9. Ngunit basahin po natin ang verse 6. Ipinatawag niyang anak niyang si Solomon at sinabi, "Ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel." Pagtatayo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si David ay nakikipag-usap kay Solomon na siya ay magtatayo ng bahay para sa Panginoon. Sa verse 5, nabasa na sinabi ni David doon na nais niyang magtayo ng templo para sa Panginoon, ngunit hindi ito pinahintulutan ng Diyos dahil marami na siyang napatay. Ngunit ngayon na ipasa ang pagkakatawag na ito kay Solomon.
Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoon. At ang anak na kanyang tinatawag dito ay si Solomon. Si Solomon ay magiging anak ng Diyos at siya ang magtatatag ng kanyang paghahari. Si David ay hindi niya lamang inihahanda ang kanyang sarili, bagkus ay kanya ding hinanda ang susunod na henerasyon, si Solomon. Nabanggit niya dito, alam mo ba kung ano ang iyong pagkakatawag? Ikaw ay tinawag upang magdala ng kapayapaan. Ito ang iyong pagkakatawag. Nais ni David na dalhin ang presensya ng Panginoon. Kung kaya naman kanyang pinaalalahanan si Solomon, paano po natin hinahanda ang ating susunod na henerasyon? Anong magagawa natin upang mapagpatuloy ng susunod na henerasyon na panghawakan ang presensya ng Diyos? Matututo tayo sa verses na ito. Kailangan po natin silang paalalahanan lagi na mayroong Diyos at mayroon siyang pagkakatawag para sa bawat isa. At ang kanyang pagkakatawag ay may ugnayan sa kaharian ng Diyos. Bilang mga magulang, sa tuwing nakikita po natin ang susunod na henerasyon, kailangan po natin silang paalalahanan sa kanilang pagkakatawag. Na ang Diyos ay mayroong pagkakatawag para sa kanila. Na ang Diyos ay mayroong layunin para sa kanilang buhay. Sa mga magulang na nandito ngayon, alam kong palabas po ang DSE result ngayong araw. Ngayon ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos at pinaalalahanan din ang susunod na henerasyon ng 611 na ang inyong buhay ay mayroong layunin at may pagkakatawag. Ang inyong buhay ay tinawag ng Diyos upang dalhin ang kanyang presensya. Kailangan po nating magkaroon ng ganitong pananampalataya upang makapasok sa ganitong pagkakatawag natin. Sa verse 10 to 15, sa verse 11, sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin niya ang kanyang pangako na pagtatanggupaling kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa. Magtagumpay ka, magpakatatag, Dito hindi lamang pinaalalahanan ni David si Solomon pagdating sa kanyang pagkakatawag, kundi maging din sa kalagahan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Bigyan ka nawa ng Diyos ng karunungan at pangunawa. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. Verse 13. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag ka matakot ni panghinaan man ng loob. Ang verses na ito ay pamilyar. Ang unang kalahati ng mga verses na ito ay ang buod
ng nabanggit sa Deuteronomy o kaya sa libro ng Joshua. Kung matatandaan po natin, ang Israel ay nakaranas ng pagkakadakip at sila ay nabigyan ng pagkakataon na bumalik sa Jerusalem. At sa panahon nga ni Ezra ay kanyang isinulat ang unang kronika. Nais niyang paalalahanan ang mga Israelita na magtatagumpay sila kung kanilang susunding mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moses. Sila ay mapagpapala. Si David ay gumagawa ng tila pagtutulad sa kanya at kay Moses at kay Joshua at Solomon. Kanyang ginamit ang mga salitang magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ang paraan ng naunang henerasyon pagdating sa pagsunod ng kautusan ng Diyos ay kanyang ipinapasa sa susunod na henerasyon. Magpakatatag at lakasan ang loob. Huwag matakot at panghinaan ng loob. Sinasabi ni David dito na kanyang magagawa ang templo ng matagumpay. Ang kanyang kaharian ay maitatatag. Sa verse 14, sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Ngunit, kanyang pinapaalalahanan si Solomon na hanggat kanyang susundin ang tuntunin ng Diyos ay higit pa ang kanyang mararanasan. Higit pa ang kanyang matatanggap. Kung ano man ang kanyang naranasan, sa kanyang panahon ay ganun din ang kanyang matatanggap. Nakaipon ako ng may 3 milyong kilong ginto, ilang milyong kilong pilak, mga tanso at bakal. Makikita natin dito na maaring naroon ang takot ni Solomon, ngunit pinapalakas ni David ang kanyang loob. Kung sa verse 10 at 15, nasan yun? Ang punto dito ay ang masamahan ng Panginoon si Solomon. Ito ang kanyang pagpapalakas loob sa kanya. Parehong pagpapalakas loob ang dapat po nating matanggap. Sa akin, sa tuwing binabalikan ko ang pagtatayo ng templo ng Panginoon, maaaring narinig na po ninyo ang kasaysayan ng ating simbahan nang tayo'y nasa North Point pa lamang. Wala tayong ganong karaming pera o kaya'y naipon. Ngunit ang mga pastor at mga co-worker noon ay mayroong sapat na pananampalataya, kung kaya naman ang Diyos ay nagbigay probisyon at naitayo nga ang napakaganda nating simbahan. Sa parehong pananampalataya at parehong uri ng mga himala, nakita natin na naitayo ang mercy seat.
hanggang sa nagkaroon din ng wealthy garden at marami pang mga venue ng simbahan. Ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng ito. Dahil maging si Pastor Joshua at Simo ay determinadong gadalhin ang presensya ng Panginoon. Ito ay nagpapalakas ng ating loob. Hanggat pinanghahawakan natin ang presensya ng Panginoon at nais nating madala ito, paniguradong ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa atin. Pagpapalain tayo ng Diyos ng maraming mga kagamitan sa maraming paraan upang maitayo natin ang kanyang templo at madala ang kanyang presensya. Sa nakaraan ay marami po tayong narinig na mga patotoo tungkol sa mga paghahandog para sa templo. May mga kakaibang mga patotoo tungkol sa pagkilos ng Diyos. Ikatlong punto, lahat ng mga leader dalhin ang presensya ng Panginoon ng may pagkakaisa. Sa verse 16, inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Verse 17. Verse 18, kayo ay patuloy na pinapatibayan ni Yahweh, hindi niya kayo iwanan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Makikita natin ang pangako ng Panginoon na kanyang tinupad. Verse 19, kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Kailangan nating paglingkuran ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Kailangan nating dalhin ang presensya ng Diyos at gawin ito ng may pagkakaisa. Ito ang nais ng manunulat na ipaalala sa mga Israelitang nagbalik mula sa kanilang pagkakadakip. Nais niyang palakasin ang kanilang loob, lalo na sa paglilingkod sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Sila ay nasa dayuhang bayan ng kung ilang taon. Ngunit ngayon ay nanunumbalik sila sa Jerusalem, isang mailap na lugar. Sila ay nakabalik na, at sa pagkakataong sila ay maaari nang gumawa ng kanilang mga sariling tahanan, ngunit tinatawag sila ng Diyos na ipatayo ang kanilang templo, o ipatayo ang templo ng Diyos. Maaring naroon ang kaguluhan sa puso't isip ng mga Israelita, kung kaya naman naisulat dito na kailangan nilang lakasan ang kanilang loob at piliin na paglingkuran ng Diyos ng buong puso't kaluluwa. Kailangan nilang maalala ang kapayapaan na inihanda ng Diyos para sa kanila, maging ang pangako na mayroon siya para sa kanila. Kailangan nilang maalala na dapat nilang paglingkuran si Yahweh ng buong puso't kaluluwa.
Sa kabila ng mga pagsubok sa mundo, kailangan paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng santuaryo upang madala ang kaban ng tipad ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. Itayo ang santuaryo ng Panginoon. Dalhin ang lahat ng ito sa templo ng Panginoon. Ito po, nakikita natin dito ang puso ni David para sa Panginoon at para paglingkuran siya, gumawa ng sakripisyo at paghahandog sa Kanya. Lahat ng ito ay para paghandugan ng Diyos. Naway naisin din natin na magkaroon ng templo para sa Panginoon. Ito ang nais nating mangyari maging sa ating simbahan at bilang parte ng 611. Ito din ay ating naranasan at ngayon nga, sa ating buhay ay kailangan din po natin gumawa ng desisyon. Kailangan po nating paglingkuran at kailangan dumulog sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. Gumawa ng desisyon na dalhin ang presensya ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, maaaring maraming mga bagay ang nais na pumukaw ng ating atensyon. Pagdating sa mga estudyante ay kailangan nilang mamili ng tamang kurso upang magkaroon ng maayos na trabaho pag sila'y nakatapos. Sa totoo lamang ay mga boses ito na pumupukaw ng ating atensyon upang lumayo sa presensya ng Panginoon. Ngunit tulad ng pagpapaalala sa nabasa po natin ngayong umaga, kailangan nating piliin na paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa at dalhin ang Kanyang presensya. Tulad ng mga taong nadakip ay ang nais natin ay ang manatili lamang sa mundo, magpakayaman, habulin ang layaw ng mundo. Walang problema sa mga bagay na ito. Ngunit ang pinaka-importante pa rin sa lahat ay ang paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa at gawin siyang prioridad sa ating buhay. Pagdating sa mga leader, ay kailangan po nating matanggap ang pagpapaalala ni David na magkaisa sa pagtulog o sa pagdala ng presensya ng Panginoon at paalalahanan maging ang susunod na henerasyon sa kanilang paglilingkod at pagdulog sa Diyos. Atin pong purihin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ang karapat-dapat sa lahat naming mga papuri. Ikaw ay hindi nagbabago ngayon at magpakailanman.
Mga kapatid, lahat tayo ay naranasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Bigyan po natin siya ng pasasalamat at papuri sa lahat ng ating mga naranasan sa ating buhay. Atin po siyang pasalamatan bilang ating handog sa Kanya. Panginoon, amin ka naming pinupuri at pinapasalamatan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Naranasan ko ang magkaroon ng problema sa aking likuran, ngunit pinagaling mo ako. Dinala mo ako sa isang doktor na nakatulong sa akin. Kaya naman ako'y nakakalagad ng muli at ako'y nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Maging nang ako'y nasa sinapupunan pa lamang ng aking mga magulang ay pinili mo na ako. Mga kapatid, ngayong umaga sa ating pagbabasa ng kabanatang ito, nakita po natin na si David ay mayroong iba't ibang mga kayamanan, ngunit ginamit niya ang lahat ng ito upang madala ang presensya ng Panginoon. Kailangan po nating gawin o ihandog ang lahat para sa Panginoon. Sa kahit ano pa man pong kayamanan na mayroon tayo, maaari po nating ibahagi kung paano natin ito ihahandog sa Diyos o kung paano tayo tutugon sa Panginoon.
Panginoon, lahat kami ay nais na maghandog sa iyo. Nais naming ibigay ang aming oras, ang aming pera, ang aming puso at kaluluwa, ang aming mga sarili. Nais namin ay ihandog ang lahat sa iyo. Panginoon, kami ay handa upang maglingkod at maghandog sa iyo. Sa ating pag-awit nito, sabihin natin sa Diyos na tayo ay handa na ihandog ang ating mga sarili sa Kanya at ihandog ang lahat ng sa Kanya. Panginoon, ito po ang laman ng aming mga puso. Ito po ang aming panalangin. Tayo po ay atin pong ibigay sa Diyos ang ating mga puso. Panginoon, ang nais namin ay ang dumulog sa iyo. Tayo ay tumindig at magpuri sa Diyos. At sabihin natin sa Kanya ang laman ng ating mga puso. Panginoon, sa aming pagpupuri, naway ang iyong Espiritu ang siyang bumaba sa bawat puso ng bawat isa at pumasok nga ito sa aming mga puso at isip. Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay. Maging si Solomon ay nais na maghandog o gumawa ng templo para sa iyo. At sa aming pagtindig sa iyong templo ngayong umaga, ay nais po naming ibigay ang aming puso at isip sa iyo. Puso at kaluluwa sa iyo. Panginoon, kami ay tumitindig sa iyong templo, sa iyong kamangha-mangha at maluwalhating templo. Kami ay napapagaling sa templo na ito. Kami ay ang templong ito ay iyong tahanan. Narito ang iyong presensya. Dito namin nakita ang iyong kabutihan. Sa lugar na ito namin naranasan ang iyong paghihimala. Lahat kami ay nakita ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at pagkilos sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, kung hindi dahil sa iyong kaharian at sa iyong templo, ay hindi kami makakapanumbalik. Kaya ang nais namin, O Diyos, ay ang ituon sa iyo ang aming puso at kaluluwa. Ito ang templo ng Panginoon. Dito maghahandog ang mga Israelita. Atin pong itaas ang ating mga kamay at gumawa ng posisyon na tayo'y naghahandog para sa Panginoon. Kahit ang mga nakikinig po online, Panginoon, pangunahan mo kami. Sa aking pananalangin,
Alam ko, Panginoon, ng iyong Espiritu ay nasa piling ngayon ng bawat nakikinig. Panginoon, amin pong ibinibigay ang lahat sa iyo. Hindi ang aming kalooban ang mapangyari, bagkus ay ang kalooban mo. Banal na Espiritu, na may pangunahan mo kami upang ang lahat naming sasabihin ay maging pagpapala at magiging katulungan. Hindi kami mag-aakusa ng ibang tao o maging ng aming mga sarili. Naway pumasok ang iyong presensya sa aming mga buhay. Lahat ng aming naiisip, Panginoon, ikaw ang kumilos sa aming buhay. Aming ibinibigay ang aming puso sa iyo. Ito ang lugar kung saan ka namin nakakatagpo. Amin pong itinudulog sa iyo ang aming tahanan, ang aming pinagtatrabahuan. Ito ang mga lugar, Panginoon, na kung saan maaari ka naming mapapurihan. Nais ka naming batiin sa aming buhay, sa aming puso, sa aming pamilya, sa aming pinagtatrabahuan. Maging sa mga pagkakataon na ginagamit po namin ang aming cellphone, ang nais namin ay ang maibaba ang iyong presensya. Hindi namin kailangan magkaroon ng mga kayamanan. Ang nararapat lamang ay ang paglingkuran at paghandugan ka ng ayon sa anong mayroon kami. Panginoon, ang bawat aspeto ng aming buhay ay nais naming idulog at ihandog sa iyo. Naway ang bawat aspeto ng aming buhay ay nais naming gumawa ng paghahandog sa iyo at maibaba ang iyong presensya. Panginoon, muli kami ay tumitindig sa iyong harapan sa templong ito. Ang templo ng Panginoon ay kailangan pong maitayo ng bawat isa sa atin. Alam ninyo na marami pong kailangan natin ngayon, lalo na sa pagpapatayo o sa pagsasaayos ng ilang mga venue para sa ating templo. Maaari po tayong manalangin kung paano tayo makatutulong sa pagtatayo ng mga templo at paghahanda ng mga templo. Tayo ay manalangin para rito. Naway tulungan tayo ng banal na Espiritu.
Naniniwala ako na ang banal na espiritu ay nangusap po sa atin. At kung ano man po ang ipinakausap ng banal na espiritu sa atin ay atin po itong ihandog sa Panginoon ng may pananampalataya. Ang templong ito ay hindi lamang para sa ating mga coworker kundi maging para sa bawat kapatiran. Ngayon ay nakakita ko ng isang larawan. Nakikita ko na ang bawat isa ay may bitbit na bato para sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. Maliit man o malaki, sa ating paghahandog ng mga batong ito ay nakikita natin ang pagtatatag ng templo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na siya'y natutuwa sa bawat nating handog. Maaring ang tingin mo sa iyong handog ay napakaliit, ngunit sinasabi ng Diyos, aking nakikita ang iyong puso, ako ay natutuwa sa iyong handog, ako ay natutuwa sa iyo. Mga kapatid, sa ating paghahandog, hindi lamang tayo o maging ang ating susunod na henerasyon ay makakaranas ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay mayroong mga anak o kaya ay mga anak sa spiritual na mga anak, gamitin po natin ang verse 10 to 12 upang pagpalain ang susunod na henerasyon. Verse 11, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh, tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatanggumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag matakot ni panghinaan man ng loob. Amen. Tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin ang ating susunod na henerasyon upang sila po ay makapasok at matanggap nila ang pangako ng Diyos. Panginoon, mula sa henerasyong ito hanggang susunod na henerasyon, ikaw ang aming pupurihin. Kami ay maghahandog sa iyo. Kami ay maglilingkod sa iyo. Pagtutuunan ka namin ng pansin, aming idinudulog sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga espiritual na anak. Ang lahat ng ito ay aming inihahandog sa iyo. Naway ikaw ang gumabay at pumotekta sa bawat isa. Naway ang bawat nilang hakbang ay ayon sa kalooban mo at maranasan nilang iyong presensya. Kami ay tumitingin sa iyo, Panginoon, at pinupuri ka namin. Ngayon ay lalabas po ang resulta ng DSE.
Atin pong ipanalangin ang ating mga mag-aaral dahil kailangan nilang gumawa ng desisyon para sa kanilang kinabukasan. Maaaring nakakatanggap o nababahala na po sila ngayon. Ngunit bilang mga magulang o kaya kung ikaw ay mag-aaral, naway hindi ka magambala, atin po silang ipanalangin. Panginoon, naway maranasan ng mga estudyanteng ito ang iyong paghihimala. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso upang kanilang matanggap ang iyong pangako para sa kanila. Para sa atin pong Children Church ay meron po tayong Children's Cup ngayong mga araw. Marami sa kanila ay nagpupunta sa presensya ng Panginoon at nakatanggap ng puso ng pagpupuri. Atin pong ipanalangin ang camp na ito, ang panahon, ang kanilang proteksyon, at naway magkaroon sila ng patuloy na puso na dumulog sa Diyos. Panginoon, kami ay nagpapasalamat at pinapupurihan ka namin. Amin pong ipinapanalangin ang Children's Camp. Naway patuloy mong palakasin ang mga estudyante, ang mga batang ito. Bigyan mo sila ng kalakasan at kanilang makita na ang iyong templo ay ang kanilang tahanan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagtatayo sa mga batang ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, atin pong itaas ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala. Panginoon, aking pinagpapala ang bawat isa. Lahat kami ay maaaring madala ang iyong presensya. Saan man kami magpunta ay naroon ang iyong presensya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa, ang ating mga anak at mga espiritual na anak. Naway magkaroon sila ng puso na maghandog sa Diyos at gawin ang kanyang templo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, iyong pagpalain ang aming mga pamilya, iyong tindig ang aming pamilya upang paglingkuran ka at mahalin ka sa ngalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.